Congressman Leandro Libiste nagsampa na ng kaso laban kay Fake News Claire. At eto, Congressman Kiko Barsaga nagbibigay na ng habilin dahil maaari daw siyang ipapatay ng kanilang mga kinakalaban. Parang balita lang Parang nasa radyo lang ako, no? Bombo radyo! Binombo si Claire sa tumbong. So yan mga banateros, mga kabiyaya, mga banateros, ay muling pagbabalik ni Jay Guevara dahil nga minsan hindi tayo nakakapag dahil sobrang busy natin. At ngayon ay ang dami hong mga talagang mga nangyayaring mga nagbabagang mga balita. At ito nga yung pagsampa po ng kaso ni Congressman Libiste dito kay Auntie Clara. Ito po ay buhay na bibig ni Marcos Jr. Oo, na si Auntie Clara. So yun yung mga pag-uusapan natin ngayon at itong mga threat kay Congressman Libiste na talagang ikinakabahala niya dahil parang gusto na nga siyang ipapatay ng mga kalaban nila. Mga kalaban nila dahil alam naman ho natin nga makailan lang ay isa sa pinakabigatin na tao sa mundo, sa Pilipinas, ang binangga niya kundi wala pong iba kundi itong bilyonaryo na si Enrique Razon. At syempre binabangga niya rin si King Luther, si pinsang Martin Romualdez. At syempre pares na rin sila ni Marcos Jr. So alam naman ho natin ngayon na ang mga kumakalaban sa administrasyon ay ginugurgur. Kung hindi ka gugurgurin, tataddarin ka ng mga peking kaso. O hanapan ka ng butas katulad lang ng ginagawa kay Congressman Libiste, kay Kiko Barsaga, kay Chis Escudero, kay Bong Revilla, kay Senator Bongo, kay Senator Bato, kay Senator Robin. Basta ikaw ay hindi nila kapartido, gagawan kanila ng mga kaso katulad na lang ng ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang nangyayaring realidad sa bansa natin ngayon. No, kaya kapag ikaw ay hindi kakampi ng administrasyon, paktay kang bata ka. Oo, talagang tatadtarin kanila ng mga gawa-gawang mga kaso. Yung tipong may bumulong lang kay Remulla na oy, si Bong Revilla, ano yan, kasabwat lang. Putang ina, gagawa na nila agad ng kaso yun. Kahit yun ay puro salita lamang. No, kagaya nga rin nito kanina nga parang nagsampa na ata ng kaso ang office ang ombudsman sa kay akalain mo yun nauna pa kayo magsampa ng kaso kay Revilla kaysa kay Remulla. Kay Romualdez. Anak ng teting Tsaka napapansin naman ho natin ngayon mga banateros na kapag hindi ka nila kapartido, ang bilis mong makasuhan. Pero kapag ikaw ay alagad at garapata ni Marcos Jr., labas ka muna ng ibang bansa. Doon ka muna magpalamig. Mag-ano ka muna doon, magpalamig ka muna, maghanay-hanay. Ubusin mo muna yung pera doon na ninakaw mo sa kaban ng bayan. Pero kapag ikaw ay maka-Duterte at kinakalaban mo sila, automatic, antemano, may kaso ka. Ganyan ang kalakaran ngayon sa Pilipinas. Galing, no? Galing. Bago muna tayo mapunta doon, dito muna nga ho tayo sa mga malulupit na balita na kagaya na lang ho nito, no? Yan. Oo, eto, katulad nito. George Garcia nangangailangan ng 98 million para sa eleksyon sa kapalit ng yumaong si Ako. Wait lang. Bakit kailangan pa ng 98 million? Ang laki-laki ng pondo nyo dyan Asan na yung 3 billion na ipinondo sa inyo? Ba't ngayon kailangan mo pa ng 98 million? Congressman Chairman George Garcia, putay na election ngayon, pera-pera na lang, no? Hindi gagalaw ang election pag walang pera. Ang galing. Iba din no? Iba din ang karaka si Chairman George Garcia.
Oo, lupit eh. Biruin mo yan, 98 million. Tana, tiba-tiba ka na naman dyan, George Garcia. May pang chika bebe ka na naman. Biruin mo yun. At, oo nga pala, Chairman George Garcia, wala pa rin update dun sa paano nangyaring, parang nagkaroon ng 18 million overvoting nung nakaraang eleksyon. Pero kapag usapang pera, lumalabas ka ha. Bakit? Yeah, ako yung nagtatanong lang kasi ang tagal na ho natin inaantay na itong si Chairman George Garcia ay aksyonan yung nangyaring overvoting, yung nangyaring mga dayaan sa halalan. Diba, nakita nga ho natin yung boto ni Senator Bongo, Senator Bato, lalong-lalo na ni Pastor Apollo Kibuloy, imbis na pataas, pabawas. So, yun po yung isa sa mga hinihingi natin na hinihingi ho natin na tawag dito, hinihingi ho nating kasagutan. Kasi nga, sumagot naman si Chairman George Garcia pero walang wala siyang maipakitang ebidensya na normal lang ang nangyaring 18 million overvoting. At normal lang sa halalan yung imbis na pataas yung boto, pababa. No, hanggang ngayon wala pa rin tayo nahahanap dun. 98 million. Wow, kumuta na. May pang Mercedes-Benz. Ayos. Di ba? Paldo na naman ang mga pare ko. Dito tayo. Eto. Chinese national visa free sa Philippines. Sa ilalim ng bagong patakaran, maaaring pumasok ng walang visa at manatili ng hanggang 14 days. 14 na araw ang mga Chinese para sa turismo o negosyo. No, bakit ngayon parang nanglilimos na kayo sa China? Akala ko ba hate nyo kami dahil pro-China kami? Bakit parang nanglilimos kayo dito ngayon sa Chinese na magkaroon ng turismo o negosyo? Una-una, paano ang dapat unang solusyonan ng Pilipinas ay yung maging safe. Yung mga foreigner na pumupunta dito sa bansa natin. Yung mga foreigner naman na negosyo or sa turismo, dapat yun ang unahin. Ito, madali naman to, walang problema dyan eh. Yung visa free na yan. Ang unahin dapat yung ibang mga foreigner ngayon natatakot. Dahil nga, nauuso na naman ngayon yung mga kidnap o ransom. So yung mga negosyanteng mga foreigner, sa iba't ibang mundo, sa iba't ibang bansa, halos natatakot pumasok sa bansa natin kasi nauuso nga yung yung mga kidnap o ransom na yan. Na isa rin dapat na tinututukan ng gobyerno pero natatabunan ng pamumulitika nila. Diba? Dapat isa rin yan sa tinututukan tinututukan ng ibang mga sangay sa gobyerno natin na mawala na sana yan. 'Di ba? Pero ngayon tuloy-tuloy na naman at hindi lang masyadong naibabalita isang beses lang tapos bukas wala na. Wala ngang aksyon na nagagawa dito. Okay naman din sana to. Wala naman sana ding problema. Kaso nga lang, paano magtuturismo, paano magnenegosyo ang mga Chinese or iba pang mga lahi sa iba't ibang bansa, yung krimen na kidnap o ransom may hindi nawawala. Diba? So paano, yun dapat ang unang solusyonan ng gobyerno. Kaso busy sa pag-hit dun sa UAE daw Busy daw sa pagpatumbong dun sa UAE Kaya pala talagang hindi kaya talagang totoo yun, no? Yung nababalita ngayon na nagpapatumbong daw si Ngagba. No? Kaya palang hilig niya pumunta na iba't ibang bansa. Iba't ibang ratbo yung sinusukat niya. Di ba dyan sa video natin, ang sabi, 2.3 million ang binabayad sa isang hotdog. Oo, bembangin mo lang patalikod si Ngagba. So yun yung mga bali-balita ngayon. UAE, mga ducks yun nandiyan. Putay na, wasak ang puwerta mo, dong! Putangin na yan, grabe na yung amats mo, Oo, pati yung mga ganyang gawain, pinapasok mo na.
Oo, sa Chinese nga daw, alam nyo, sa Chinese, medyo mga Asia kasi yan kaya medyo mga Jutes. So, sa iba't ibang bansa, katulad UAE, Amerika, Russia, ano pa ba? Mga ducks yan talagang wawasaki ng diyan, perlas ng silangan diyan. Oo, talagang paghugot nun kasama yung bolomi. 'Di ba? So, nababalita ngayon yan. Hindi lang natin alam kung gaano katotoo. Ang dami ng ni Marcos, no? Bakla na. May bakla daw siya. Adik daw siya. Sabi ng kapatid niya. Tapos kawatan pa. Tapos sinungaling pa. Puta na, sinalo niya na lahat Marcos, magtira ka naman ng kasalanan sa ibang tao. Kinukuha mo naman lahat. Huwag ganoon, gahamang ka Huwag ka masyadong gahaman. Kinukuha mo lahat ng kasalanan sa mundo Magtira ka naman para sa iba. Thailand to. Pati sa kasalanan, gahaman ka. Lahat na lang kinuha mo na, ginahaman mo na. Yan dito naman tayo. Sabi ni Congressman Libiste, wala akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno. Ang aking pera ay nagmula sa pribadong negosyo. At yan naman din talaga ang totoo. Kagaya nga ng sinabi ko, kapag ikaw ay malinis, pag ikaw ay parang kasampal-sampal sa pagmumuka ng mga kurap, at ikaw ay hindi ka miyembro ng samahan ng mga magna, nakaw sa gobyerno, talagang tutumbukin ka at hihilahin ka pababa. Katulad na lang nito ni Congressman Libiste, di ba? So, nasilip naman yung franchise niya sa solar system. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Wow, English. So, ngayon, dahil nga dyan sa Cabral Files na yan, maraming natatakot na mga magna. Oo, baka daw biglang lumabas yung mga pangalan nila. Sabi nga ni Tito Soto, 'di ba? Sabi ni Tito Soto, wala naman daw kwenta yung Cabral Files na yan. Tayo na walang kwenta, nandun yung mga pangalan ng mga kuratong baliling, tas walang kwenta. Hindi kaya nandun din ang pangalan mo, Tito Seng, kaya parang walang kwenta sa'yo ang Cabral Files na yan. So, ibig sabihin, sinabi mo na okay lang na magnakaw. Kasi sabi mo, ay wala namang kwenta yung Cabral Files na yan. Para lang daw, para daw resibo na tinatapon lang. Tangin na, grabe utak yan Saan galing utak mo? Dahil sa tutusin, sorry ito alam ko may nanonood dyan na dating na hanggang ngayon sumusuporta pa rin kay Tito Soto. Pero kung talaga, parang hindi ko na talaga kaya kasi din. Saka sa anong paraan ko siya ipagtatanggol? Alam nyo naman na nagsimula tayo sa Tito Vic and Joey, sa pagiging TBJ Defender. At nag-switch tayo to politics. Kaso, nung nanalo nga itong si Tito Soto ay nagkupal. 'Di ba? Nagkupal. Kaya hindi natin siya kayang ipagtanggol Katulad na sinasabi niya, Cabral Files, wala naman yan Ibig sabihin, mas importante yung impeachment kaysa sa Cabral Files, ganon. Ang totoo, yung impeachment laban kay BP Sara, yan ang walang kwenta. Kasi ano ba yung pinaglalaban niya sa impeachment na yan? Yung 125 million na confidential fund na ginagamit naman yan para matuklas yung korupsyon dyan na sa nangyayari sa gobyerno. Puta na, bilyon, trilyon ng issue ngayon. 'Di ba? At yung Cabral Files na yan, nakadikit yan doon sa issue ng nawawalang trilyones na pera ng taong bayan. Kaya Tito Soto, kung sasabi mong walang kwenta ang Cabral Files, para mo na rin sinabing okay lang na magnakaw ang mga demonyo, ang mga buaya dyan sa gobyerno. Grabe ka. Daming ngayon, daming naging basura, no? Totoo, ang daming naging basura ng mga politiko ngayon na kinakahangaan natin noon na ngayon ay basura na. Kagaya na lang yan ng mga tulpo. Hindi ko naman nilalahat mga tulpo pero tignan nyo, talagang grabe yan, iniidolo. Diba? Sabi, boses ng taong bayan. Tigapagtanggol ng naapi. Putang ina, nung umusbong na yung trilyon na nakawan na nangyayari sa gobyerno, wala na. Hindi nga makapagsalita
Hindi nga ma-mention si Romualdez eh. Hindi nga ma-mention si BBM eh. Di ba? Asan na sila? Buti pa yung kapatid buti pa si Ben Tulfo kahit papano eh. Pasikretong talagang hanggang ngayon eh tinutulungan niya yung mga Pilipino, yung mga nasa laylayan na tulungan at ipagtanggol. Etong si Erwin, si Rapi Tulfo, to si Kupal Mon Tulfo. 'Di ba? Ano na nangyari? Kinain na ng sistema ng pagiging politiko. Wala na, hindi na nagsasalita ngayon eh. Hindi nga natin nakikitang lumalaban sa korupsyon eh. Tapos sasabihin niya tigapagtanggol ng naaapi ulol. Lolo nyo. Ba't ganito to? Ha? Eto naman, dito na tayo, dito na tayo sa exciting part. Kung matapos patulan at patulan ba? Magtapos patulan, bigyan ng atensyon. Iginiit ni Enrique Razon, Congressman Kiko Barsaga, mahirap patulan at hindi karapat dapat bigyan ng atensyon. Sino daw? Sabi ni Enrique, ba't mo kinasuhan? Hindi pala karapat dapat, ba't mo kinasuhan, sir? Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin niya na hindi karapat dapat, 'di ba? Anong ibig sabihin nun? Ba't mo kinasuhan si Kiko Barsaga? Tsaka kung Enrique Razon, ang hirap kasi sa inyo ngayon, yung mga paratang sa inyo, imbis na sagutin nyo, puta yung dinadaan nyo sa kaso. Sabihin ba natin na ganito, naglabas ng si Kiko Barsaga na ikaw ang mastermind ng korupsyon sa Congress. Di sana sagutin mo 'yon. Kaso sagot mo rekta kaso. Tapos sasabihin mo wag patulan, wag bigyan ng atensyon. 'Di ba? Wag hindi karapat dapat bigyan ng atensyon pero kinasuhan mo. So ibig sabihin, nasaktan ka talaga doon sa sinabi ni Kiko Barsaga at maaaring totoo nga 'yun. Kasi sabi mo hindi bigyan ng attention pero kinasuhan mo. Tsaka ito sa totoo lang, ngayon talaga din bumabawi. Hindi ko naman nilalahat ng mga businessman, yung mga bilyonaryo, mga trilyonaryo, milyonaryo na mga businessman dito sa Pilipinas. Talagang alam nyo, sila talaga ang nakikinabang sa nangyayaring korupsyon ngayon. Una-una kasi alam nyo itong mga bilyonaryo, ang lalaki ng mga dapat bayaran na buwis. Natatandaan nyo yung panahon ni Pangulong Duterte? 'Di ba? Ang dami niyang pinagbayad. Ang dami. Ito, pustahan tayo. Pag naupo si BP Sara or kung sino man sa mga Duterte ang maupo bilang presidente ng bansang Pilipinas, etong mga businessman na to, tignan nyo, maglilitawan na naman yung mga hindi binayarang mga taxes nito. Yung mga buwis na hindi binabayaran nitong mga to. Sa tutusin, sila talaga nakikinabang ngayon ng korupsyon. Dahil una-una, kapag kakampi nila yung administrasyon, ay halata naman eh. 'Di ba? Tingnan nyo, nung sinabi ni Kiko Barsaga na mastermind si Enrique Razon sa tawag dito sa korupsyon sa Congress, buta na, sampagad ng kaso. Hindi niya nga maipaliwanag eh. Kasi nga nakikinabang nga sila dyan. At talagang, kaya nga siguro, talagang nagsampa ng kaso itong taon na to kay Kiko Barsaga, talagang baka totoo nga. Diba? Saka hindi malabo yun. Eto, sabi niya, Barsaga, binansagang, Epstein ni Enrique Razon. Kalakip ng naturang pahayag ang isang larawang in-upload kung saan may kitang nagiinuman sa gitna ng isang formal na pagtitipon si Razon kasama ng ilang mga politiko sa bansa. 'Di ba? Chill muna. Chill, inuman lang muna kayo ni Kong Puno. Malalaman rin ng mundo ang tunay na pagkatao mo. Enrique Epstein Razon.
Neto, nakita ko rin to sa post ni Kiko Barsaga at talagang biruin mo isa kang businessman. Anong ginagawa mo dun sa pagtitipon ng mga politiko? Kasi gagawin mo silang ang tawag dun? Membership ba? Hindi may tawag dun eh. May kasi sa kanila, may collaborate sa mga businesses. Ganun ba? May share owner? Ganon? Anong meron doon? Diba? Kaya nga, sa totoo lang, kung ako sa'yo, Kiko Barsaga, at hindi rin biro tong kalaban mo, kasi bilyonaryo din yan, bilyonaryo ka rin naman, siguro mas maganda kung ilabas mo na lahat talaga ng nalalaman mo kay Enrique Rason. At least, 'di ba? Kung wag naman sana mangyari na may mangyari sa yung hindi kaaya-aya, alam na ng publiko na kung ano talaga ang totoong pagkatao ni Enrique Rason. At eto na nga, yung sinasabi ko kanina na nagpapaalam na or naghahabilin na si Kiko Barsaga, sabi niya, kung ako man ay mapatay sa paikipaglaban kay Enrique Rason, nais kong mapunta ang lahat ng aking pera at ari-arian sa mga stray animals. Grabe, no? Oo, jackpot. Hindi, parang gusto ko nang maging pusa. Kung Kiko, parang gusto kong maging pusa. Parang gusto ko na maging meow-meow din. Para maambunan ng ari-arian mo, kung Kiko. Pero ngayon, siguro naman din, alam naman din ni Kiko Barsaga na hindi rin basta-bastang kalabanin nitong si Enrique Rason. At alam naman na natin na yung mga, sa totoo lang, wala man tayong may ibibigay na pangalan, pero yung mga nangyayaring krimen, nakawan ngayon, yung droga, mga businessman halos ang mga nasa likod ng mga yan. Naalam ng ibang mga politiko yan at alam din siguro, yan din ng siguro ang pumapasok sa isipan ni Kong Kiko Barsaga. Kaya niya inilalahad dito. Ngayon, kung ipapapatay ka man, Kiko Barsaga, alam na namin kung sino may kagagawan yan. 'Di ba? Tatakbo lang naman yan kay Marcos Jr., kay Martin Romualdez at kay Enrique Rason. 'Di ba? Kaso Taksil at Tudas yung magpinsan. Sasabihin niya, panahon na para bumawi ako. Ipapapatay ka ni Martin Romualdez or ni Marcos Jr. Tapos ang mapagbibintangan si Enrique Rason. Diba? Absuelto sila. Kaya medyo ingat-ingat ka, Kong Kiko, ha? Hindi basta-basta yung kinakalaban mo. Humingi si Enrique Rason ng mahigit 100 milyong danyos. Ikaw na ang pinakamayamang tao sa bansa at gusto mo pa ng mas marami. Ito ang uri ng kasakiman na binabalaan ng Biblia. Oo nga naman, no? Isa si Enrique Rason sa pinakamayaman dito sa bansa natin eh. Tapos ngayon humingi ng 100 million danyos. Saan? Saan nga nalugi? Grabe talaga mga businessman. Iba din eh. Oo, iba rin. Malupit. Ito pa, Mula pa noong September, sinabihan na ako na gagawa ako ng mga kaso. Gagawan ako ng mga kaso kung ilalabas ko ang Cabral Files. At hindi naman din nagkamali si Congressman Libiste. At manahimik na lang ako para sa sarili kong kapakanan. Wala akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno. Ang aking pera ay nagmula sa pribadong negosyo. Ang kumpanya na itinatag ko ay nakapagpatayo ng pinakamalaking kapasidad ng new, Hindi ko makita. Natching tayo, guys. Hindi pa rin mawala-wala yung sipon. Renewable energy sa bansa at nakapagdala ng pinakamalaking foreign investment sa Pilipinas noong 2025. Kaunti ang namumuhunan sa ating bansa ngayon dahil sa pananaw na ginigipit ang mga negosyante.
O totoo naman yun. Tsaka ito kung ang tagal na nitong business ni Congressman Libiste. Bakit ngayon lang kayo nagkukuda ng ganyan? Kung talagang illegal itong franchise niya. 'Di ba? Bakit kung kailang may hawak lang na ebidensya si Congressman Libiste laban sa mga korupsyon, laban sa mga korap sa gobyerno, tsaka nyo lang sinisita na bawal ito. Ang tagal na nito 'di ba? Oh. So bakit ganun? So ibig sabihin kung walang Cabral files, walang kaso si Libiste, ganun ba? Kaya nyo pinag-iinitan si Libiste dahil sa Cabral files at ayun naman talaga. Sabi nga, 'di ba? Tapos sasabihin ng iba diyan na wala naman daw tong Cabral files. Pero tingnan niyo yung galawan ni Remulla at ng iba pa. Takot na takot silang mailabas ang Cabral files. At isa pa, wala doon ang mga Duterte sa Cabral files. Kaya nanggigil sila ng gusto. Pero pustahan tayo kung nandun yung mga Duterte sa Cabral files. Butay na. Presko na agad si Remulla. Malamang sa malamang presko na agad yan. Nandun andun Duterte Sabi puta, instant 10 billion to. Uy! May pang-snack kami ni brother. Di ba? Kaso wala yung Duterte, kaya sabi, wag natin ilabas, maraming mabubunyag. Ganyan ang kalakaran ngayon. Eto pang malupit. Uniteam 2028, binuo na ni Trillanes. Ang tinutulak ko ay magsanib puwersa yung mga pink, kakampink, yung mga middle forces at yung Marcos admin para mas malakas ang puwersa para matalo yung mga Duterte sa 2028. Hayop ka, Trililing. Alam mo, Trillanes, kahit isama mo pa dyan yung mga dilawan, maging tatlo na kayo, 3 versus 1, ay hindi pa rin kayo mananalo. Unang-una kasi, ba't kayo pupusuan ng taong bayan na ultimong korupsyon nga, hindi nyo kayang labanan? Buti pa yung malabanan, may nilalabanan, kayo wala. Alam nyo yung malabanan? Yung sumisip-sip ng di ba? Kahit mag-Leni, kahit mag-Unteveros, Leni, mag-Dilima, ikaw, magsama-sama na kayo lahat. Alam nyo, talagang pupulutin lang kayo sa kangkungan. Pero mapupusuan sana kayo ng taong bayan kung nilalabanan nyo si Marcos. Sa totoo lang ito kung ang tanga lang din talaga ng kakamping Ang tanga lang din ng mga dilawan. Kung kayo, etong kakamping at dilawan, nagsanib puwersa, kinalaban nyo si Marcos dahil sa korupsyon na nangyayari ngayon, maaaring mapusuan pa kayo ng taong bayan Pero ang nangyari, sinusuportahan nyo ang administrasyong Marcos na grabe yung nangyayaring korupsyon ngayon. Tapos sasabihin nyo na mahina ang puwersa nyo. Kailangan magsanib-sanib kayo para matalo nyo yung Duterte. Una-una ngayon lantaran hindi naman tanga ang mga Pilipino na iboboto kayo na isa kayo sa kumakampi sa mga magnanakaw. Hindi naman pinanganak kahapon yung mga yan. Haslo. Nakainis tong sipon ko na to. Diba? Yun nga sana Sa totoo lang, ito tinuturuan ko na yung kakamping, mga kakamping, shout out, fuck you. Mga dilawan, shout out sa inyo lahat, fuck you kayo lahat. Ito, tinuturuan ko na nga kayo. Kung sana itong pinklawan, dilawan, ay kinakalaban ng korupsyon ngayon, at saka na nila intindihin si BP Sara pagdating ng eleksyon, malaki yung chance na manalo sila. Malaki yung chance na pumantay sila sa mga Duterte. Ang tanga kasi, ang strategy na ginawa kasi nila, ay sumipsip muna sila kay Marcos. Una-una, makakuha sila ng pondo para sa 2028 at hindi sila makulong dahil sandamakmak ngayong kaso nila. Mga duwag din yung mga kakamping, mga dilawan na yan Una-una, katulad niya nila De Lima. Diba? Ang nila Franz Castro.
hanggang ngayon malaya sila dahil nga sumipsip sila sa administrasyon. Pero yun ang pinaka tatapos sa kanila excuse me. Dahil yun ang pinakaayaw ng taong bayan. Pero kung ang nangyari, kinalaban nila ang administrasyon dahil hindi ko na mahinig kahit na lumaban sila. Ang ibig ko sabihin, lantaran na yung nangyayaring nakawan ngayon pero parang tinotolerate pa ng mga pinklawan at mga dilawan. Diba tignan nyo, wala, si Trillanes may nasabi ba kay Marcos? Si Trillanes may nasabi ba kay Romualdez? Wala, diba? Si Leni Robredo may nasabi ba kay Marcos? Wala. Mortal niyang kalaban yan. Ano niya pa? Pinupuri niya pa. Yung sila Ontiveros, sila De Lima, may nasasabi ba kay Marcos? Wala. Kay Romualdez, wala. Kasi nga, pinapakinabangan nila. Pero yun ang pinakamaling strategy na ginagawa nila. Ngayon kaya ikaw, Trillanes, managinip ka na lang ng nakadilat. Para yung mata mo malaglag na ha, kakapanaginip mo. Uniteam. Tangin ng BBM Leni, pares talunan. Eto malupit GM Torre nagbigay pugay sa kanyang coach. PBBM is the best. Yup. Tangin na. Kahit ginagawa ka ng gago, proud ka pa rin. Tanginang yan. Ginawa ka ng tolonggis proud ka pa rin. Ang galing. Biruin mo, to general, to PNP chief general, to PNP chief, nilagay ka sa basurahan. Masaklap pa nun, ginawa ka lang 82 days na PNP chief. Diba? PNP chief, ginawa ka lang 82 days lang. Tapos ka ng pakinabangan Ngayon, inilagay ka naman sa basurahan, hindi ko naman sa ninalait ang pagiging MMDA. Pero isa yung kabastusan na galing ka sa mataas na posisyon, bigla kang ibinagsak sa ganun. Tapos ngayon si Torre, proud pa. Hoy, shoutout din pala kay Remulla ha. Bakit hindi nyo iniimbestigahan si Torre yung mapatungkol dun kay Bernardo? Kakampi nyo kasi, no? Okay. Dahil kakampi nyo? Okay. Kakampi nyo kasi. Kaya hindi nyo tinutulig sa si Torre. Kaso si Bong Revilla hindi pumirma sa impeachment kay VP Sara Duterte. At hindi nyo rin makontrol at gusto nyong makuha yung mga distrito ng mga rebellion sa Cavite. Kaya yung mga rebellion muna ang tutulag sa inyo. Doon muna kayo nakapokus, no? Oo, para mawala na sila sa anay nyo. Ang galing. Ang galing. Alam na namin mga diskarte nyo. Eto. Ang daming matitinong politiko na pwedeng idala sa UAE. Tapos si Marcos pa ang representative ng Pilipinas. Isang malaking kahihiyan na naman. Ito si Kiko Barsage. Kaya lagi kang pinag-iinitan ni Marcos Kiko, nagpatumbong nga ni. Kasi nga medyo malalaki yung hakdog doon. Oo, nagbayad nga ni ng 2 million para tumbungan. Kaya siya muna ang tsaka mas masarap magpulburon sa Impapawid. Walang camera, walang media, walang masyadong hangin. Naka-private plane ka pa. Kaya siya mismo ang pupunta doon para sa representative ng Pilipinas. Kaya nga yung watawat natin dapat gawin ng ngiwi Yung logo ng star dapat bibig na ni Marcos yun. Ay, naku. Ewan ko ba? Uy, eto, no? Accommodating niya at kausap, walang arte, totoo ang at bukas ang loob. Nakakagaan ng pakiramdam na makausap ang isang leader na marunong makinig at may malasaki. Sabi ni Aiko Melendez. Kasi nga nagkita na sila ni Vice President Sara Duterte. Tignan nyo, no, artista to si Aiko pero mas maganda pa rin sa kanya si BP Sara. Hindi ko naman sa nilalait
Iba kasi talaga pag nakita niyo yung personal si VP Sara, magugulat kayo, parang manikang naglalakad. Manikang matapang. Hindi nakakatakot pero matapang ang datingan. Sobrang ganda. Hindi ko lang alam ano pa, 'di ba jowa ni Melendez si Representative Kangkong? 'Di ba? Jowa ba or ex? Comment nyo nga dyan. Si Kangkong, yung isa rin sa tulongges sa Quadcom. 'Di ba? Pagkakaalam ko, jowa niya yun si Aiko Pero Aiko, pumatol ka dun sa abno na yun. Sorry. Abno. Ito na. Kung hindi tatayo ang Kongreso para sa sambayan ng Pilipino, ako ang tatayo. Lalabanan ko si Enrique Razon sa korte at ilalantad ang kanyang korupsyon sa buong mundo. Mukhang matindi na talaga ang labanan ng ang labanan ni Kiko Barsaga at Enrique Razon. Oo, pero alam nyo, napakaganda ho nitong nangyayari ngayon dahil may mga iilang congressman na mga millennials, na mga Gen Z na lumalaban sa korupsyon. Yan dapat, 'di ba? Yung iba dyan, sunod-sunuran lang takot na mawalan ng pondo sa distrito nila, 'di ba? Sasabihin pa ng iba, ay hindi naman kasi kami kasing yaman ni Libisti at Kiko Vargas na na kayang ponduhan yung pangangailangan sa mga distrito nila. Ulul, kala mo naman binibigay nyo lahat yung pera na yan sa mga kadistrito nyo. 5% lang yung binibigay nyo sa mga nasasakupan nyo, tapos sa bulsa na yung sa bulsa na yung 95% na nakukuha nyong pondo para sa mga distrito nyo. Wag nga kami. Yung ginagawa nyo na naman kaming pinanganak ngayon Hindi kami pinanganak ngayon At eto pa. Eto na naman. 24 bilyong multa balak ipataw ng kumpanya itinatag ni Kong Libiste. Bakit? Ito ay matapos kansilahin ng DOE ang halos 12,000 MW na power contracts noong 2024 at 2025 dahil sa umano'y hindi pagtupad sa mga obligasyon nakasaad sa kontrata. Alam na this. Alam na. Alam na kung bakit may ganito. Tingnan nyo, naglalabasan na, Pero sabi nila, wala daw kwenta yung Cabral Files. Pero, dahil sa Cabral Files, ganito ang ginagawa kay Congressman Libiste. Ang galing. Talagang takot na takot sila sa Cabral Files, At samantalang, dito na nga tayo mapunta sa pagsampa ng kaso ni Congressman Libiste kay Chucky Claire. Kay Chucky Claire, ang buhay na bibig ni Marcos Jr. So ito po, panoorin natin. Magkakataon naman pagkatapos ito para sa mas mahabang talakayan, pero unang-una tayo ay narito ngayon sa Balayan Regional Trial Court para mag-file ng kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang libelous statements tungkol sa aking solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko naman pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro, ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil ilang vlog na po siya tungkol sa akin at ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Attorney Topacio sa kanyang guidance, napakarami pong grounds to file a case on Yusek Claire Castro for libel at based on the advice po of Attorney Topacio, pagpaplanuhin natin pa po ang iba pang mga legal
na hakbang in response to all of these libelous statements. Pero ang pangunahing pakay ko po ay depensahan ang aking pangalan at gusto ko pong linawin sa inyong lahat, wala akong binentang prangkisa. Sir, bakit libel, hindi cyber libel? If these statements were made over a phone? Ito po ay civil suit po kasi. Yung cyber libel is in connection with the libel law under the revised penal code. Ito po ay under the civil code. Nako. Na ang principle po nito, kung ikaw ay may ginawang isang bagay na naka-injure ng isang tao, ng kapwa-tao mo, you are liable to pay for damages. Hindi po nais ipakulong si Yusek Claire Castro, ngunit gusto namin siyang panagutin. Unang-una, sapagkat may ginawa siyang mali para sa aming opinion. At pangalawa, to vindicate yung good name and reputation of my client na sinira po niya with malice. Kasi, kanina po, natanong niyo ako, hindi ba may freedom of expression? Yes, but that is not absolute. Ito po ay hindi lamang exercise ng freedom of expression ng isang journalist o isang pangkaraniwang mamamayan. This is a targeted attack against Congressman Leviste for being a critic of the government. Kitang-kita po natin yung pattern. Inumpisahan po ni Ombudsman Boying Remulla na alam po naman natin na nga, no? ang kanyang pagiging ombudsman sa pamimilipit at pagbabraso ng Malacanang. Nilabas yung maling issue na binenta daw yung prangkisa at sinundan niya ito bilang spokesman ng presidente. This is Bobo, a directed and targeted attack to destroy the reputation of a legitimate government critic na nakakasakit na ang kanyang mga expose laban sa Pangulo in the exercise of his duties as an elected public official at membro ng lehislatura na ang role po, ang primary role ng lehislatura in making laws is to safeguard public funds. Ginagampanan lamang po ni Congressman Leviste ang kanyang role to safeguard public funds sa pangungurakot. Dahil po dyan siya ay siniraan. Hindi na po exercise siya ng freedom of expression. Tama. It's a malicious attack. Ito na lang tayo. Yes. Oo. Yes. Para makapag-time Yes. na kayo. So, Time na lang tayo. gusto ko lang pong linawin na we will have more time later Yes, to respond. yes. Pero ang nais ko lang pong linawin ay nothing personal against anyone in government. Ayoko pong masaktan si Yusek Claire Castro at hindi ko po din kaaway ang administrasyon. Sila po ay nagpahayag tungkol sa akin, kaya ngayon po ako po ay sumasagot. At kaya po hindi namin ngayong araw sinasampahan kay Yusek Claire Castro ang isang criminal case dahil sa tingin ko mananalo tayo pero maaawa naman po ako kay Yusek Claire Castro kung siya po ay Naawa ka pa dun sa kupal na yun. sa tingin ko po ang ating unang hakbang ay isang civil case. At ito po ay for 110 million pesos in damages na sa tingin natin Putang po, ina. we will win po this case. Maraming Putang ina, 110 million damages. Ang tanong, eto yung tanong dyan. Saan kukuha si Auntie Claire ng pambayad na yun? Magkano lang naman? Wait lang ha. Research natin, ha? Research time. Magkano? Uy, Tagalog ha. Magkano ang sahod ni Attorney Claire Castro sa government? Sa government. O, tingnan natin ha. Magkano ba? Tingnan natin. Asan na yan? Ito, salary. PCSO. Ito. Tingnan natin to ha. Salary PCSO. Ano to? 200. Ito ha. Nakalagay ho dito. Hindi, paano ba? Pakita nga natin. Screenshot natin. Paano ba mag-screenshot? Nakalimutan ko na rin eh. Hoy. Lumabas ka. Paano mag-screenshot? Hindi ko makita yung screenshotters dito. Paano ba yung ginawa ko dati? Nakalimutan ko. Dito. Ito. Oh. Ang nakalagay dito, sabi ni Leon F. Alim Macario, 203.5
or 200K plus ang ang sahod buwan-buwan ni PCSO Undersecretary Claire Castro. So 200K ang per month ni Attorney Claire Castro. So kung magmumulta ho siya ng tawag dito ng 110 million, saan siya kukuha nun? Ngayon, kapag nakapagbayad si Auntie Claire, so ibig sabihin, totoo ang issue na meron siyang 2 billion na insertion. Insertion ba or confidential fund din? Hindi, may mga diba dati may mga balita na may 2 billion daw etong si Auntie Claire na pang pondo sa mga vlogger. Pero bali-balita lang naman yun. Ngayon, ito yung abangan natin kung paano mababayaran ni Claire Castro ang 100 million na danyos na hinihingi ng kampo ni Libiste. Sumasahod lang naman siya ng 200K per month. Alam na pag nangyari yan. Ito naman yung sagot ni Auntie Claire dyan. May sagot na agad dyan si Auntie Claire. Eto panoorin natin yung sagot ni Auntie Claire Sa punto pong ito, makakapanaman naman kahit walang kwenta to si Auntie Claire, pakinggan pa rin natin para mabasag natin yung sagot niya, Yan mismo, si Palace Press Officer Nasaan? Claire Castro. Labas mo na yan. At welcome po sa Balitang Labas mo si Kupal Claire. Yes, good morning, Connie. Aba, at alay sa ba? lahat ng Yan na. nanonood sa inyong programa. Magandang umaga po. Okay, magandang umaga din. na-monitor niyo po, Fuck you, siguro yung sorry. mga pahayag ni Representative Leviste. Unang-una sa lahat, reaction po muna sa inyo pong, itong naihain pong libel complaint sa inyo ni Representative Leviste. Wala pa ako natatanggap, Connie, na kopya. At kung ano naman ang aking sasagot ngayon ay base lamang sa kanyang mga interviews. Tama po ba ako na tinidimanda niya ako dahil sinabi ko doon na ibinenta niya yung kanyang kumpanya? Opo, libelous complaint po ito. Oo. Okay. Unang-una po na-interview po siya. Dito mismo rin sa inyong network. Kanina umaga. Sinabi mismo, kung di tayo nagkakamali, si Weng yata yun. Opo. Na ang source naman, yes, di ba? Ang source naman ng di umanong pagbebenta o pag-transfer ng kumpanya na may franchise. Wow, wait lang, nagdidi umano ka na ngayon, ha? Wag ka magdi umano. Hindi uso sa iyan, Auntie Claire. Ay si Ombudsman Rimulya. Doon ang galing eh. Doon ang Tapos, galing yung unang doon ang galing yun, tapos ginaya mo naman. Eto longgis ka. balita. Ang sabi niya, hindi niya ididimanda si Ombudsman Rimulya dahil iginagalang niya ito at kaibigan ng kanyang ina. So, ako na nag-content na pag-usapan, pinaliwanag ko sa ating mga viewers kung ano yung nangyayari tungkol dito. Ako ang sasampahan niya ng libel case. Ngayon? At dahil ba sa hindi ako kaibigan ng kanyang ina at Ay, putay na, butik na ako bumalibag. Putay na, Auntie Claire, ang dami mo ng kuda. Ang ikli nung tanong doon, pinaikot-ikot mo pa. Una-una, Auntie Claire, bukod sa hindi ka nga kakilala ng mga libiste at isa ka lang naman bibig na pakalat-kalat sa basurahan na dinampot ni Marcos Jr. para maging bibig niya sa mga presscon, wala ka nang pakialam doon kung kasuhan ka ni Libiste porket hindi ka kaibigan. Wala kang pakialam doon. Desisyon ni Libiste yun. Huwag mong ipamukha sa amin. Gusto mo ipamukha sa amin porket kaibigan, absuelto na. Yan ang gusto mong ipamukha Yan ang gusto mong ipahiwatig sa amin. Pero hayaan mo, Auntie Claire, naiintindihan ka namin. Hindi kami tanga. hindi niya ako nagalang. Kasi yun yung premise eh. Hindi niya ididemanda si Ombudsman kahit na yun ang source ng Hoy guys, Auntie Claire, shoutout, sana ma-interview ka namin sa Vox Populi. Itatanong ko lang sa'yo na paano mo mababayaran yung 100 million na hinihingin danyos ni Libiste? 200K lang naman ang sahod mo bilang undersecretary, PCSO undersecretary ng government, ng palasyo. 'Di ba?
So paano mo mababayaran yun? ng facts or balita, Oh. ako, ang pwede niya i-demanda dahil hindi niya ako ginagalang at hindi ako kaibigan ng kanya ina. Ang gulo mo, Okay. putang ina ka. So, Na- may ganong question. Opo, nabanggit din ho niya kasi na parang sa isang gabi, 2 beses nyo kung baga natatalakay ito. In fact, meron daw kayong 15 episodes about this. Maaari ho ba for the record, kasi may nabanggit din ho siya na para banggang nagiging malisyoso na. Ito pong pag-vlog nyo about this case on him. Tangan na kasi, bibig na ni Marcos, vlogger pa. At Karma tuloy. ito ay may patungkol daw sa pagdidiscredit sa kanya dahil sa Cabral Files. Ano po ang inyong statement on that? Hindi po totoo na 15 vlogs or 15 videos ang ginawa ko para sa issue na to ng kanyang solar firms. Hindi po yan totoo. Nagkaroon lang po tayo ng content sa iba't ibang issue patungkol po doon sa Cabral Files, Libiste Files. So, Alam mo, Auntie Claire, ganito kasing ginawa ni Auntie Claire doon. Papaliwanag ko Sa kada video niya, ang content niya Cabral Files. Doon sa Cabral Files na yon, isinisingit niya lagi itong negosyo ni Congressman Libiste. Kaya siguro ganun ang sabi ni Congressman Libiste na nasa 15 episode or 15 videos ang nagawa ni Auntie Claire laban sa kanya. Kasi nga kahit anong video niya, sabihin na natin na 3 video niya Cabral Files about kay Boying, Cabral Files about na lumabas ang pangalan ni Ortega, Cabral Files na ganito ganyan. Isinisingit niya lagi yung franchise, yung negosyo ni Congressman Libiste. Yun kasi yun bago ko to reaksyonan, tinignan ko muna etong YouTube channel ni Auntie Claire. At hindi ko na lang din ipinakita sa inyo at hindi ko na lang kinarap lahat ng mga vlog nito na talagang binabanggit niya at pinag-uusapan niya, tinatalakay niya, isinisingit niya yung negosyo mapatungkol, yung negosyo ni Libiste sa kahit anong topic niya sa kanyang YouTube. Live pa more. bago pa po yun mag-Christmas kasi nandun na po yung news. So, kailangan lang po natin itong i-explain. So, kasama po yun. So, kung ina-explain lang po natin. Alam mo, kung ine-explain mo, Auntie Claire, at saka Claire, kung ine-explain mo yon, hindi magagalit si Libiste sa'yo. Kaso yung explain mo, may halong duda. Yung explain mo, may halong panguhusga. Yung explain mo, hindi explain yun. Pagbibintang yun. Attorney na, tanga pa. Natin at wala namang malisyoso tayo sinasabi, siguro kailangan natin Ba't ka kinasuhan kung walang malisyoso? Tanga ka pala sa taong bayan through my vlog. Dahil hindi naman po natin ito take up sa briefing Okay? Kaya hindi pwede sabihin na bilang press officer, ikaw ang nagko-content. No, kino-content ko po siya sa aking sariling vlog. At Okay, bakit? Tanga? Bakit? Sino ba yung kinasuhan? Si Palace Officer Undersecretary ba? Di ba ang kinasuhan si Attorney Claire Castro? Tanga puta. Di ba? Si Undersecretary ang kinasuhan. Ang kinasuhan si Attorney Claire Castro. Ba't parang gusto mong palabasin na hindi ka dapat kinakasuhan dahil nasa vlog ka? Ulol! Kung si Banat Bay nga tad ng kaso sa mga paglalabas ng katotohanan sa social media. Ikaw pa kaya na nagpe-fake news ka? in-explain ko po kung ano ang legal na issue tungkol sa kanya mga sinasabi. Ngayon, dito po, dalawa po, kung di ako nagkakamali, 2, 3 lang po ang ating na content. Unang-una po, nung binanggit po ito sa... So ibig sabihin, ginawa mo pa rin. Hindi, tanga nito. Hindi mo ba naisip na pwedeng hinuhuli ka lang? O eto, dagdag na namang ebidensya to para sa'yo. Talong, guess. Hindi kasi pwede yun Sabihin mo lang na 15 episode pero ang mapapatunayan lang ay pwedeng 3, 5.
Ngayon sinabi niya, ang natatandaan ko po, 3 siguro meron. So ibig sabihin, ginawa mo nga. Kaso ka dyan. Ni Ombudsman Remulla sa kanyang programa sa executive Oh, session. ngayon. So at- ngayon, nananawagan pala si Auntie Claire na kasuhan din dapat si Ombudsman Remulla. Oo. Ombudsman Remulla, dapat din pala daw kasuhan ka ni Libiste. Hindi lang daw siya. Ang nag-explain po ang Meralco Jet na ang kumpanyang ibinenta sa kanila ay wala namang kinalaman sa prangkisa, in-explain ko din po yon. At pangatlo po ay ito. Pero, Miss Connie, ang binanggit po niya na sinabi ko daw na ibinenta niya ang kumpanya niya na may prangkisa, mismo po galing po kay Congressman Libiste sa isang interview din, nung tinanong siya kung ano ng estado ng solar para sa bayan na yun yung may prangkisa, ang sinabi niya po ay hindi na siya yung may-ari. At kung tinanong kung ito ba ay na-divest niya, nag-agree po siya na na-divest niya ito. Ngayon, Umamin mismo na na-divest niya ang kanyang shares sa solar para sa bayan. So wala pong nanggagaling sa atin mismo na anumang kwento, kundi nagre-react po tayo mismo sa mga news at sa mga nasabi po niya. so ibig sabihin dapat sisihin yung mga news, no? Okay. Magbayad ka na lang, Auntie Claire, no? Huwag na lang puro kuda. Magbayad ka na lang. Magbayad ka na lang ng danyos mo. No, 100 million. Tapos ang sahod mo lang bilang undersecretary is 200K. Di wow. Babantayan natin to mga banateros, mga kabiyaya, kung kayang bayaran ni Auntie Claire yan. Hindi, una-una, hindi naman to popular na attorney. Nanggaling lang to sa pagbablog na isang abogado na nasilip na dating haters din ni Marcos, na ngayon ay bunganga na ni Marcos sa palas sa Malacanang, no? So abangan natin kung paano ba mababayaran ng 100 million. Ang sakit nun. Sa totoo lang, hindi lang yan ang dapat harapin na kaso ni Auntie Claire. Ang dami pa. Kaso sa totoo sa mga Duterte pa lang, alam nyo kung ang mga Duterte pala patol sa mga ganitong kaabnuan, maraming kaso tong mga to, kaso hindi ganun ang mga Duterte, di ba? Kaso eto si Libiste nakahanap ng katapat si Auntie Claire. Putang ina, 100 million danyos. Aray ko. Sakit nun. So ayun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maikukomento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At mega live shoutout sa lahat ng OFW, hero abroad, san man panig ng mundo. Mag-ingat po kayo dyan sa ating mahal na mga senior citizen na patuloy. At sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa Banateros Brothers, sa SMNI, sa pamilyang Duterte at kay Pastor Apollo Kibuloy. So thank you. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.